morning sa inyo lahat. Ito po yung Risa Ontiveros na Risa na, no? Mga ano po ito? Ito po yung mga senior citizen natin sa Maynila, mga minamahal natin kababayan. Ayan, no? So, sila. Thank you so much po. Maaari na po kayo yung magsiupo. Nagbabadyari ng mga. Alam natin na sa panahon ngayon ay grabe ang korupsyon. Si Risa Ontiveros, ang ating buting senador, ay lumalaban upang tutulan ang patuloy na korupsyon sa ating bayan. Maaari din magkasakit tayo gawa ng ulan at baha. Subalit mga kababayan, si Risa Ontiveros po, ang buting senador, ay naupo bilang chair ng Committee on Health and Demography. Ano po ibig sabihin nun? Ang bayan, ang ibig sabihin, ang Pilipino, ang Manilenyo na malusog, ay malusog na bayan. Si Risa Ontiveros po, dahil nakaupo siya bilang ang committee chair ng kalusugan, ipaglalaban ang ating kalusugan. Hindi ibig sabihin mamimigay na lamang po ng mga, kundi mga polisiya na kung saan ang lahat ng Manilenyo ay aayusin po. Hindi lang mga Manilenyo, kundi ang buong Pilipino ay magkakaroon ng kaayusan. Alam natin kung saan napunta ang pondo ng Universal Healthcare Law. Ang PhilHealth po, alam natin kung saan napunta. Subalit, pinaglaban po yan ni Senator Risa Ontiveros upang maibalik sa atin ang ating pondo para sa Universal Healthcare Law. Ngayon, ang sinasabi ko po ulit, sa hanay po ng kalusugan, ang aming po organisasyon ay Action on Smoking and Health Philippines. Kasama po namin si Senator Risa Ontiveros na magtataguyon para sa pagpapatupad ng mga batas ng tulad po dito. Kung kaya, mga kababayan, ang sigaw ng Manilenyo ay ano man? Isang makabuluhang araw at malusog na araw sa ating lahat. Mabigat na nila kung bakit napapanahon ang pagtatag ng samahan na kagaya ng regional. Una, in light of what's happening ngayon sa Senado at itong upcoming impeachment at marami pang mga destabilization activities, kailangan natin magkaroon ng isang pinuno na siya ang gagabay doon sa iba't ibang grupo ng leaders. Kailangan natin batayan ang ating demokrasya dahil sa mga susubukan nilang ibahin itong ating demokrasya. Ikalawa, itong samahan na itinatag natin, ito na ang magiging panimula ng preparasyon natin tungo sa 2028. Hindi po ito maaga. Kabaligtaran, ito po ay huli na. Ngayon po ang tamang panahon at ito na nga ang magandang panahon. Ngayon po ang tanong, bakit si Senator Risa? Si Risa Ontiveros ang napili natin maging pinuno ng ating samahan dahil siya ay kumakatawan ng katangian na nais natin sa isang pinuno ng ating bansa. Bukod sa kanyang mga qualifications na alam na natin kung paano siya nag-excel sa kanyang educational background, bukod pa riyan, through the years, ilang mga advocacies ang itinulang niya na ikinaglakan niya iba-ibang sektor na hindi. Nandiyan dyan yung mga hila, yung mga nagagawa, ang kababahinan, ang LGBT community, pati na ang kabataan at iba't ibang mga sektor. Tapos nakita rin natin ang mga
ni Senator Lisa, ito lang sa mga pangyayari siya ang pinagdalaman niya ang karapatan ng bawat Pilipino. Sa madaling salita, si Lisa Ontiveros yung paglalaban niya. Sa tanong naman na kung willing ba si Lisa Ontiveros bilang kandidato sa pagkapangulo o baka sumusubok na tayo sa buwan. Ito, marami sa inyo, yan ang iniisip sa ngayon. Para sinusyan, ang aming grupo ay nagkakalak ng surveys simulan ng January at pangalawang ito makakatrack natin kung ano ba ang nalagay ni Senator Lisa at ito po ang aming findings. Sa unang survey noong January 2026, ang si Lisa naman ay nakakuha ng 29.4%. Tapos sunod lang na huli kami ng survey noong April 2026, tumaas naman si Senator Lisa ng 32.5% o nagdadala siya ng 3.1% increase. Pero tatandaan natin na ang winning number is only 51%. Hindi na kailangan habulin yung 63%. Therefore, ang kailangan na lang habulin ni Lisa ay only 18%. At tatandaan natin, 2 years pa ang eleksyon, so meron pa tayong para magpalabas ng parang at siguraduhin na ma-cover yung 18% na yan. Alam niyo ba, na yung 32.5% na nakuha ng Lisa sa ang survey ay mas mataas yan dun sa 28% na nakuha ni Benny Robredo nung tumakbo siya bilang presidente ng 2022. Sa madaling salita, mas mataas pa yung sinisimulan na numero ni Sen. Lisa kaysa dun sa pinagtakusan ni dating Lenny. Kaya ito po ang pinanahawakan natin, hindi tayo sumusubok sa mga. So dito natin makikita yung proyekto niya ay tumaas. So magkakaroon tayong muli ng pangatlong survey, itong darating na July, para matrack natin yung next. Kaya kailangan natin ang tulong ng bawat isa para mas ma-appreciate natin yung numero na pinag-iwa sila. At para kailangan natin isang nangyayari yung dito po sa Luzon, sa NCR, 38 yung si Lisa. Hindi na naman naman yan. At tandaan natin, hindi pa nga nag-deliver si Lisa nito. Sa region 1, region 2, at region 5 ay manawag si Lisa. Doon sa ibang regions like region 3, region 4, hindi na so, doon na sa Visayas, dito sa region 6, ang hindi nabiling na sa region 7, siguro, pero nanggaling sa 50% si Lisa so tumataas siya. Doon sa Mindanao, ito ang kailangan natin na pagtrabahuan within the next 2 years. In short, hindi po ito sumuso. Kaya po ito, but we need to start now. Tayo ay tumutulak ng hindi lang isang pinuno na maayos at magagaling at ahamin, kundi nagtutulak tayo ng isang pinuno na winable para sa buong bansa. So, kaya itong gagawin natin, ang ginawa natin ngayong pagtatag ng Lisa ng Movement ay napaka-importante kung sa napaka-importante objective natin na maipanalo ang 2020. Kaya muli, ako po ang napasalamat sa inyo at sa pagdarating na panahon ang magkikita-kita tayo